Wondering how to give your tithes and offering? Maraming paraan at madali lang po yan. Pwede kayong mag-transfer via GCash. First, mag-login sa inyong GCash account, i-press ang Pay Bills, then choose Others. I-type at hanapin ang Jesus Christ to God Be the Glory Church International. I-type ang inyong pangalan as donor, your mobile number, purpose of donation by selecting kung ang ibibigay ay tithes or G-code, at ang inyong desired amount. Confirm your details to complete the transaction. And it's done! Ang bilis lang, di ba? What if from PayMaya? Pwede rin! Just key in our church's account number. Walang GCash, PayMaya, or coins.ph? Okay lang dahil may PayPal din tayo. Just go to our website www.jctgbtg.com and click the Give Today button. Bukas pa rin ang ating bank accounts para sa direct and online deposits. These are the account names, account numbers, kung saan ka pwedeng mag-deposit ng inyong tithes and offerings, Project G-Code, and Friends Again pledges. Pwede pa rin kayo magbigay through selected remittance centers. Kapag through Western Union, please write Efren Lopez as receiver and provide this contact number. Kung sa Palawan Express, M. Luwilier at Cebuana Luwilier naman. You can write Efren Lopez or Judith Lagunsad as receiver at gamitin ang number na ito. Para masigurong successful ang inyong pagbibigay, please make sure to message us at ating official Facebook page with your name, contact number, amount na ibinigay, reference number, at photo o screenshot ng inyong transaction. To know more about our online giving, contact us at 87113698, local 112, or send us a message sa ating official Facebook page or bumisita sa ating website www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners and sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! Want to learn and talk about the Bible from a bigger perspective down to its smallest detail? Catch us every Wednesday, 7 p.m. via an exclusive YouTube link. Only here on the Teaching Ministries Bible Survey. Hello, brothers and sisters. You're welcome to join us as we share insights from chapters and stories in the Bible. Relatability and practical theology. Pag-usapan natin yan. Let's make our weekly devotion a habit. Tune in every Tuesday, 7 p.m. here at Service Force Devotion.
na nag-iisip na hindi na kayang baliktarin ang sitwasyon mula sa pagkakalugmok mo. Alam niyo po, isa pong malaking pagkakamali po yan. Dahil anuman ang negatibong sitwasyon mo ay kayang baliktarin ng Lord na maging positibo po yan. In other words, God can take the greatest of problems and turn them into the greatest of luhod po kagad. Pag may labanan, pray, kneel down and pray. Kahit pudpud na, puro kalyo na yung tuhod mo, magkasugat-sugat na yan. Basta may labanan, matinding labanan, anuman labanan yan, we have to kneel down and pray. By the power of our Father in heaven, let us claim the victory. His blessings and yes are just prayers away. Together, let us offer our earnest prayers to God. For our brethren, families, friends, and ourselves. My God Connection, every Monday, Wednesday, and Friday, 3 p.m. on Facebook, YouTube, and IGTV. Natin lahat ang Diyos natin buhay. Kung naniniwala kang Diyos natin buhay, kasama mo, sinabi niya, hindi kita iiwanan hanggang katapusan ng mundo. Tapos na ba ang mundo? Hindi pa. Ang Diyos ko magtataas sa akin. Ang Diyos ko magsusupply sa akin. Ang Diyos ko magpapagaling sa akin. Dahil ang Diyos ko ay buhay. Pero kung yung tao susunod lang sa salita ng Diyos, na sinasabi niya mga inuutos ng Lord, kung doon tayo susunod po, lahat tayo mapapabuti. Buhay mo mapapaayos. Kasi sa oras ng crisis, mapapaayos ang buhay mo. Why? Sinusunod mo yung mabuting Diyos na mayaman sa kabutihan. Sabi ko na nga ba, ikaw ang kailangan ko. Ikaw lang ang buhay ko. Can't stop but praise your name. Amazing love displays at a cross. You are the only one who could ever do that. You inspire me with your love, 'cause you gave your life and holy. Hello, can I have a minute of your time? Oh, wag mo muna skip. This will change your life forever. Curious ka, no? Have you heard about the good news? Kung di pa, listen ka na. We present to you the gospel of Jesus Christ. In Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. But faith to whom? And faith to what? In Acts 16:30-31, and he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? So they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. If we have faith, syempre kailangan nating maniwala. In Romans 10:9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Ano ang kailangan nating paniwalaan? In 1 Corinthians 15:1-4, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain.
For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scriptures. The gospel, which is the death of Christ, burial of Christ, and resurrection of Christ. But why do we need to believe? Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. After we believe, we need to obey the gospel by applying it in our lives. Acts 2:38. Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Why is baptism important? Romans 6:3-4. Or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Remember, believe and obey the gospel. Christ died for our sins, was buried, and rose again on the third day. Repent for the forgiveness of sins. Be baptized in Jesus' name and receive the gift of the Holy Spirit to achieve transformation and regeneration. And that's a minute. That will change your life forever. Purihin ng Panginoon, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid, kaibigan. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ, to God be the glory. Salamat po sa ating Diyos at nandiyan na naman kayo, nandito na naman kami upang tayo po ay magtaas sa pangalan ng ating Panginoon na alam natin na yan po ay talagang gustong-gusto ng ating Diyos. Isang mabangong halimuyak sa Kanya yan kapag tayo po ay nagsama-sama at maghahandog sa ating Panginoon. Ngayon, maghahandog na naman tayo sa Kanya ng Kanyang gawain. Kaya alam ko po na nakatingin ang Panginoon sa bawat isa sa atin, tinitignan na tayo ng buong pagmamahal. Amen? Bago po tayo magpatuloy, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Sa Psalm chapter 16 verses 1-3. Preserve me, O God, for in you I put my trust. O my soul, you have said to the Lord, you are my Lord. My goodness is nothing apart from you. As for the saints who are on the earth, they are the excellent ones, in whom is all my delight. Purihin po ating Diyos, alam po ba ninyo na tayong lahat na sumampalataya sa ating Panginoon, ang tawag sa atin ay saints. Kaya saints ang tawag sa atin sapagkat nilinis na tayo ng dugo ng ating Panginoon at lagi-lagi po niya tayong tinuturuan at tayo naman na sumampalataya sa Kanya, naging buo ang pagtitiwala natin sa Kanya. Kaya lagi po tayong may ginagawang kabutihan. Pero ang sabi nga, yung kabutihan natin ay hindi natin kayang gawin kung wala po ang Diyos sa atin. Amen? Kaya naman sa ating pong pagiging mabuti sa harapan niya, maunawaan natin at mararamdaman natin na preserve tayo ng ating Panginoon. Para may preservatives tayo na kung saan ay talagang nadadagdagan ng ating paniniwala at pananampalataya sa ating Diyos sa buhay. Sa ngayon po, tayo po ay muli maghahandog sa ating Panginoon. Iyuko po muna natin ang ating mga ulo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po. Sapagkat alam namin na sinet apart mo kami, Lord. Kami ay tinawag mong saints, nilinis mo po kami sa pamamagitan ng sakdal mahal na dugo. Nandirito po kami, Ama, upang magbigay puri sa inyo, magbigay pasasalamat, alalahanin ang lahat ng mga kabutihan mo po sa amin. Hilhiling po namin na yun at mong mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin at basbasa mo po kami lahat. Hinihiling namin, Panginoon, na kayo pong siya manguna at siya rin magtapos ang gawain ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming beloved bishop na lagi mo pong ginagamit para kami po ay turuan. Alam po namin, Lord, sa amin pong paghahandog na to sa iyo, kami po ay nakakasumpong ng kagalakan, nakakasumpong, Panginoon, ng lakas.
Salamat po ng marami. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. To life again, you have overcome. You let the Father's will shine in glory in the life you have lived. Now I stand in your name. Even when I'm weak, you make me strong, you make me whole. My life is yours, I give my all. You are my life, my one desire. You are my crown, incorruptible. Sing God's power. God's power is revealed through the words I hear. In you there's no fear. I fight the battles on with the faith I've won. In my life you're known, and I stand in your name. Even when I'm weak, you make me strong, you make me whole. My life is yours, I give my all. You are my life, my one desire. You are my crown, incorruptible. My name is recorded in heaven, it is written in the book of life. I have faith in you, I have faith in you, I have faith in you, Lord. Even when I'm weak, you make me strong, you make me whole. My life is yours, I give my all. You are my life, my one desire. You are my crown. Even when I'm weak, you make me strong, you make me whole. My life is yours, I give my all. You are my life, my one desire. You are my crown, incorruptible. Yes, oh Lord, He makes me strong, He makes me whole. He is my one desire, incorruptible. Yes, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you
this love, Lord. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you down with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God. The dawning of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God. The dawning of heaven crucified. Your name, worthy is the Lamb. 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 Worthy is the Oh, thank you, Jesus. Thank you for dying on the cross for us, Lord. You're worthy. Thank you for your love. Thank you for your nail-pierced hands. Thank you for your amazing grace. Thank you, Jesus. Sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat at sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay araw ng linggo, araw uli ng ating pong pakikinig na kanyang salita
pag-aaral ng kanyang salita, at ako po naniniwala, ang Diyos po ay pirmi sumasa atin. Kaya naniniwala din ako na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sapagkat alam ko, ang Diyos natin, hindi nagpapabaya sa atin. Talagang 24 hours a day, nasa kamay po tayo ng Lord, mga kapatid. Hindi po tayo nawawala sa kamay ng Diyos. Kaya sometimes, kahit medyo may nakakadama ka ng pag-aalala, pero hindi mo alam, nasa kamay ka ng ating Panginoon. Ganyan ang Diyos po natin. Kaya sa araw na ito, yung pag-aaralan po natin, sana po, ito ay maipamuhay natin maigi po, para sa ganun po ay mabubuhay tayong mapayapa at maganda sa mundong ito. Alam niyo, ang isa sa pinakamagandang buhay po sa mundo, at siguro yun na nga ang pinakamaganda, hindi isa, yun na ang pinakamaganda. Ang mabuhay tayo na mapayapa sa mundo. Yun po ang pinaka-the best sa lahat. Despite of the fact na sabihin natin na napakaraming kaguluhan, mga bagay hindi maganda, pero payapa ang puso natin. Kaya bang mangyari yun? Kayang-kaya po mangyari po yun. Sa paanong paraan? Manalangin muna tayo bago tayo mag-umpisa, mga kapatid. Yuko natin ang ulo natin at pikit natin ating mga mata. Dakilang Ama, sa oras pong ito, Panginoon ko, isang sobrang pasasalamat ang binibigay po namin sa iyo sa pagkakataon muling makinig kami at mag-aral po na yung salita. Alam ko po, meron kang muling ibibigay sa amin, O Lord, na mga aralin, O Diyos, na lalo magpapalakas na aming pananampalataya at magbibigay ng kapayapaan sa aming Panginoon ko. Batid mo naman, yan ang kailangan po namin, ang kapayapaan sa mundong ito na punong-puno ng kaguluhan, Lord. Pero alam namin sa pamamagitan mo, makukuha namin ito, Panginoon ko. Kaya ikaw na pong bahala, ikaw dumalo sa aking Panginoon, patungo sa lahat ng sasabihin mo, patungo sa lahat ng mga anak mo makikinig sa umagang ito, at i-bless mo po kami ng lahat ngayon, Panginoon. Pakalinisin mo kami, gawing karapat-dapat yung salita, Ama. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Now, in the book of 2 Timothy chapter 1 verse 7 says, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." And our subject today is entitled, Paano Maaalis ang Takot? Ayan, maganda po yan. Alam niyo kung mapupuna po natin, sa ngayon, hindi na po worries ang nilalagay ng demonyo sa puso at isipan ng mga tao, including Christians, kung hindi takot o yung fear. Kaya lahat ng bagay na sabihin natin nakikita at nadadama nating nakakatakot ay 99% po ay kagagawan ng kaaway ng Diyos at kaaway din natin. Tulad ng mga karamdamang walang lunas para sa mga doktor, pagtaas ng mga pangunahing bilihin, ng mga bayarin sa bahay, kumpanya, dulot ng pagtaas ng gasolina. Businesses na tumatagilid sa ngayon po sa mga crime na wala nang pinipiling oras at ang mga mabigat may mga bansang sabihin natin na hayagan ang pananakot sa mundo po sa pamamagitan ng pag-display ng kanilang mga modern weapons like missiles and ammunitions, sabay ng pagsasabi publicly, sinasabi nila na kapag ang isla o yung bansa na inangkin nila ay pumalag, ay hindi maganda ang mangyayari. Ganyan po. At nagbibigay ito ng takot hindi lang sa bansang nais nilang sakupin, kundi pati doon sa mga karatig bansa. Natatakot po. Sa katunayan, fear o takot ang isa sa sabi natin, epektibong weapons po ni Satanas. Ang ginagamit ni Satanas mula noon hanggang ngayon. Ayan po, mga kapatid. Dahil alam din niya at nakikita niya ang masamang epekto nito sa lahat ng biktima ng takot. Kaya ako naniniwala ito'y pinahintulot ng Diyos para sa ganun. So lahat kayong natatakot po ay mawala ang takot po sa atin. Kasi dahil sa takot ay marami po ang sabi natin na di-discourage at hindi makadiskarte sa buhay po. At madalas nawawalan ng pag-asa at meron din nagkukomit ng suicide, mga kapatid. Sa katunayan po, meron akong bansa na alam ko yung mga tao po doon, napakababa ng tolerance sila pagdating sa problema, ayaw nila mahirapan sila, ayaw nilang dadana sila, lalo sa finances, ayaw na ayaw nila. Kaya marami po nagpapakamatay sa kanila, kahit yung mga teenagers, nagpapakamatay po. Ang dali nila mawala ng pag-asa, mga kapatid. For information, ayaw ng Diyos ng takot sa ating buhay. Kanya ayaw niya. 100% ayaw ng Diyos na may takot po tayo. Alam niyo, naalala ko si Gideon. Noong lulusob sila Gideon, mga kapatid, they were about 32,000. If I'm not mistaken, 32,000 silang lahat. Alam niyo, unang-unang sinabi ng Lord, "Oy, Gideon, yung lahat na natatakot, pauwiin mo." Imagine, 32,000 pauwiin daw lahat yung natatakot. At ilan natira? 22,000. 10,000 takot. Out of 32,000, 10,000 takot. Pinauwi ng Lord. Dahil alam niya yung takot na yun, walang nagawa mabuti po at makakasama doon sa ibang hindi natatakot, maawa ng takot po. Kaya pinauwi niya yung mga takot.
Kanya yan po, ang tandaan ninyo, pagkatakot po tayo, mahirap po, baka pauwiin tayo, doon sa taas tayo pauwiin po, hindi balik ko sa bahay natin. Okay din naman, kung nasa Lord po tayo mga kapatid. Ayaw niya, kaya pinauwi niya. That's why, according to many preachers, the Bible says, fear not, about 365 times na sinabi ng Bible po. And in 2 Timothy 1:7, ito mabigat, binasa natin kanina. For God has not given us, hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot, espiritu ng takot, but of power and of love and of a sound mind. So it was during the threat of Roman persecution, which was escalating under Nero, ay sa gitna ng assaults kay Timothy ng mga false teachers, kaya sinabi ni Paul itong verse na ito. However, pwede rin i-pertain ito sa ating mga Christians po, na hindi na binigyan talaga ng espiritu ng takot ng Lord. Dahil hindi yun ang talang binigay sa atin ng Lord. Sa Romans 8:15, in fact, sinabi ng Bible, sinabi ni Paul, for you did not receive the spirit of bondage again to fear. Again to fear. Ba't binanggit yung again dito mga kapatid? Alam niya, nung wala pa tayo sa Lord, andun ang spirit of fear sa atin. Kaya naging biktima kami niyan. Kaya mamaya papatuto ko sa inyo mga kapatid. Matindi po ang takot. Kaya yan ang nilalagay ng demonyo sa puso ng tao, matakot na matakot para hindi ka makadiskarte talaga at mawalan ka ng loob. Hindi raw yan ang tinanggap natin sa bondage again to fear, again to fear, again to fear. But you receive the spirit of adoption by whom we can cry out, Abba, Father. Yun ang binigay sa atin po, na tayo po ay pwedeng tumawag na sa Kanya ng Ama. Tayong lahat po, pwedeng tumawag ng Ama sa Kanya. Ibig sabihin, hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot para tayo magapos ulit tayo. Pero may espiritu talaga ng takot na bumubulong sa tao. Alam mo baka ibang doktor hindi naniniwala dyan mga kapatid. Pero totoo po yan. Sinabi ng Lord hindi espiritu ng takot ang binigay ko sa inyo. So merong espiritu ng takot talaga na tumatakot sa mga tao po. At para magkaroon ng takot at sa mga hindi magandang sitwasyon. Diyan po bumabanat yan. Kanya result yan, hopelessness, gusto mamatay pero takot na mamamatay. At as Christians, hindi yan ang gusto ng Lord para sa atin kayo makinig mga Kristiyano. Hindi yan. Una, sanabi niya, gusto ko power. Anong power yan? Of course, spiritual power by the power of the Holy Spirit. Yun ang gusto ng Lord. Yung power ng Holy Ghost, anong muna sa atin? Second, yung love. Mamaya ko natalakayin yan. And a sound mind. Yan. Ano ibig sabihin ng sound mind? Ibig sabihin nung lumalakad kang para kasi bayok na hindi pa ganoon. This refers to self-control, a discipline, and properly prioritized mind. So which is the opposite of fear and cowardice that causes disorder. Ibig sabihin, pag sinabi pong sound mind, yung marunong kang mag-control ng mind. Marunong kang mag-discipline ng mind po natin. Na pag pumapasok yung takot, andiyan espiritu ng takot, talaga na-discipline mo talaga mga kapatid. Although sabihin natin mahirap, talaga mahirap po. Pero may paraan pa rin po para mawala yung mamaya, tatalakayin po natin. Another reason, bakit tayo ng Diyos na mabuhay tayo sa takot? Ano pa? 1 John 4:18. Ano sinabi nga doon? Because fear involves torment. Ang bigat malino sinabi ng Bible. Fear involves torment. Pag sinabi ng torment, parusa. Parusa yan. Kaya ayaw ng Lord na meron tayo niyan. Dahil parusa po. Ayan po, patotoo ko sa inyo. Kami ni Pastora po. Dati, I think back then, 1979 o 78. Nagkaroon kami ng business, involved kami sa garments business po. Malakas po yung business, kumikita po kami mga kapatid. But somewhere along the way, siguro after mga 3 years o 4 years ng business namin, ay nagulat kami. Dahil biglang pumasok yung takot kay Pastora mga kapatid. Nagsisisigaw siya, pag tumitingin sa akin mga kapatid, natatakot siya, demonyo tingin niya sa akin. Hindi ako kumikibo. Pero isang araw pag gising ko, abay demonyo na rin tingin ko sa kanya. Nagkakawahan kami mga kapatid. Grabe pong pahirap sa amin yan. Wala pa kami sa Lord. Kaya napakatindi yung takot na inabot namin mag-asawa po. Ay, talaga isusumpa nyo na buhay pa kayo sa mundo. Grabe po yung takot na yon. Nanggagaling mula dito, yan, nakikilabutan ka, tapos aakit naman sa heart mo. Akala mo may sakit ka sa puso, pero wala. Pero natatakot ka. Natatakot ka mamatay, natatakot ka sa sitwasyon, natatakot ka ron sa baka malugi ka. Ang dami mong kinatatakutan. Kaya doon sa parte yun talagang halos sa kanya kasi Pastor, sinabi niya, mabuti raw, mamatay na lang siya. Sinabi niya noon. Sinabi niya, mabuti nga, hindi. Dahil hindi pa siya ligtas nung mga kapatid. At sa parte niya, pinapaalam ng Lord sa atin po na kung gaano katindi ang takot. Alam niyo, dumating ako sa point
na pag ako natatakot po, tinatapat ko yung kamay ko sa kalanyo, may apoy. Ginagano ko para uminit lang yung kamay ko. Dahil nanlalamig yung lahat ng kamay ko, talagang malamig na nanginginig. Itatapat ko yan doon sa apoy para lang uminit. Tapos pag mapapakaso na ako, alisin ko. Mami, lalagay ko ulit. Parang iniiho ko yung kamay ko, mga kapatid, para mawala lang yung takot. Pero ano nangyari? Wala po nangyari. Grabe po, mga kapatid. Ngayon, gusto ba ng Diyos? Wala pa kami sa Lord noon. Hindi ko alam kung sino tatawagin. Aminin ko, lahat ng santo, tinawag ko talaga. Wala po. Wala. Pati mga kumpare ko santo, tinawag ko na lahat talaga, mga kapatid. Pero wala talaga. Wala po nangyari po. Ngayon, yung ba dapat sa atin? Hindi po dapat, mga kapatid, kasi sa 1 Thessalonians 5:9, at sinabi ng Bible, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan. Pero yung nangyayari sa amin takot, parang pinarurusahan kami, mga kapatid. Kundi upang iligtas, yun ang gusto ng Lord. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan. So in other words, pag nasa Lord ka na talaga, wala na dapat po yung takot talaga dahil wala na yung walang parusa sa atin, mga kapatid. Or let's say, sabihin natin, maaari noon, may parusa, mga kapatid, dahil siyempre may kasalanan noon, o parusa yan, okay, nandoon na ako, parusa. Pero ngayong Kristiyano tayo, dapat wala po sa atin dahil hindi tayo tinawag o hindi tayo pinili para parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan natin Panginoon Jesucristo. Alam ko rito, binabanggit ito about the wrath of God, which is the great tribulation. Pero kasama po yung buhay natin sa araw-araw. Tinawag tayo para iligtas ng Lord. Para tulungan tayo ng Diyos sa lahat ng problema natin sa buhay. Pero bakit? Sa kabilang bagay, natatakot pa rin tayo. Kung tutusin, hindi tayo dapat matakot dahil nasa atin ang Diyos. Nasa atin ang Lord. Why? In 1 John 4:18, ano sinabi nga noon? There is no fear in love. Wala raw takot pagdating sa pag-ibig. Ano sinabi? There is no fear in love. So yung love na yun, na sinasabi natin, maraming sasabi, I love you, pero definitely, mga kapatid, hindi yung love na yun ang binabanggit ng Lord. Pero pag sinabing love daw, walang takot sa love. Fearless pag nandun ang love. Ibig sabihin noon, pag ang pag-ibig po ay nandun sa atin po, ay wala daw anumang klase ng takot sa sakit, sa finances, sa anuman. Wala kang takot. Kaya lang tanong, kaninong love? Yan ang tanong ngayon. Now, this is definitely God's love. Hindi po sa atin yan. Yan po ay pag-ibig po ng Diyos yan. And what is the statement of John about love in this book? Ano sinabi niya? 1 John 4:8. He who does not love does not know God. Why? For God is love. Ang linaw. Malinaw na sinabi niyang God is love. So meaning, siya yung tunay na si love. Di ba iba nagtayo, love. Siya pala tunay na love talaga. Pag sinabing God, siya si love. So that's why, yung sinabi yan, there's no fear in love, means there's no fear in God. Kung yung God is love, pag sinabing God is love, ibig sabihin there's no fear in God. At dapat talaga, pag nasa Diyos, wala dapat takot. At yung pag-ibig ng Diyos, pag nasa atin, wala dapat takot po. Why? Yan ang tanong ngayon. 1 John 4:18. Ano sinabi ganoon? There is no fear in love. Why? But perfect love casts out fear. Ayun ang solusyon. Ang title natin, paano maalis ang takot? Ayun! Perfect love ng Diyos cast out fear. Ba't binanggit yung salitang cast out? Kina-cast out, inaalis talaga. Ibig sabihin, may spirit talaga na kina-cast out talaga para mawala sa atin po. Anong pang-alis? Anong magpapaalis? Anong magpapalayas? Ang perfect love ng Diyos ang magpapalayas po doon sa pag-ibig na yon. So meaning the perfect love of God casts out fear. Yun ang nagpapalayas ng demonyo po. Not our love, but the perfect love of God. Now, sa world, hindi malaman kung paano labanan ng ang takot po. Number 1, inom ng gamot. Kaya kami ni Pastora po, aminin ko sa inyo, isang supot na maliit po, ang gamot, mga ganyang kalaking supot ang gamot po, na ako, dala-dala ko pirme yun. Kahit sa kami pumunta, dala ko yun. Andun yung relaxant tablet, andun yung medicine for nerves, nandun yung for brain, meron din vitamins, pampakalmante ng heart, meron din doon, mga kapatid. Ang dami, ibang klase ng gamot. Pag sumusumpong na, iniinom ko lahat yung mga kapatid para mawala yung takot. Pansamantala, nawawala. Pero pagkatapos noon, ayan na naman, balik na naman. Sabi, maglibang. Naglibang kami, mga kapatid. Hindi naman kami malibang. Paano ko malilibang kung takot ka? Ay, hindi kami nalilibang. Sabi ng mga iba, maging busy ko.
Ang garments po, pinaka-busy sigurong gawain o hanap buhay sa lahat ng mga hanap buhay. Talagang busy pirmi mga kapatid. Lalo na nun, para sa mga orders mga kapatid. Pero hindi ko madamay. Hindi ko naharamdaman yung kabisihan doon. Ang nararamdaman ko, yung takot, kaya hindi kami makapagtrabaho. Paano kami magiging busy? So, but all in vain, sa madali sabihin, lahat yan, baliwala. Why? If that fear is caused by the spirit of fear, and basically it is, then, who can cure it? Sino pwede magpagaling? Sino pwede magpalayas dyan? No human being can cure it. Wala po. In fact, yung doktor mismo, nagpa-check up kami. Ano sinabi ng doktor? Mr. Santos, wala kayong sakit sa puso, yan po yung nervous breakdown. Binigyan kami ng gamot. Ang dami, yun nga. Isang subo, sige. After 1 month, andun pa rin, balik uli kami. Sinabi ko sa doktor, Dok, ba't ganon? Parang hindi nagbabago. Diniretso na kami, Mr. Santos. Wala pong gamot dyan. Kayo lang po, tsaka yun. Tinuro niya yun. Hindi ko naman kung sino yun na yung mga kapatid. Wala pa kami sa Lord nun. Sabi, yun daw. Wala naman ako sa ringgola na akita. Yun. So, mandali sabi, doon sa pati, umuwi kami bigo, mga kapatid. Kung ano-ano na ang ginawa namin. May nagsabi, pumunta kami rin sa Laguna, lumubog kami rin sa Lawa doon. Para bang Pulo Bethesda. Lawa, lubog kami para mag-ahon daw doon. Wala na yung nervyos. Lubog kami, mag-asawa. Putik po, lubog kami. Sige, di ba na gumaling na lang. Pag-ahon namin, lalo kami ni nervyos sa baho, mga kapatid. Ibig sabihin, wala pong nangyari. But I guarantee you that once you have that perfect love of God, all kinds of fears in your heart will be cast out or cast away. Because perfect love casts out fear. Talagang nawawala. Now, the question is this. Why is the love of God perfect? Yan naman ang tanong ngayon. First, God's love is perfect because His love is inherent. Pag sinabing inherent, natural. Inherent in all He is and does. Ibig sabihin, ang Diyos po natin ay natural na sa Kanya yung pag-ibig na nasa kabuuan ng Kanya, nasa kabuuan po niya at nasa Kanya pirme at sa lahat ng ginagawa niya. Take note, lahat ng ginagawa niya ay nandun ang pag-ibig po sa ating Diyos. Kaya tinawag na ang Diyos ay pag-ibig Wala siyang kilos, wala siyang desisyon, at wala siyang ginawa na walang pag-ibig po. Lahat siya nakapaloob yung pag-ibig po. In fact, even His judgment and wrath, puot nito, are perfectly harmonized with His love. Ganong katindi ang love ng Lord. Imagine, wrath of God, puot ng Diyos, nandun pa rin ang pag-ibig. Makikita mo pa rin, may nakahalo pa rin pag-ibig. Imagine that. In the time of the Great Tribulation, alam natin ang tribulation kung tinuro ko na sa inyo. Ang sabi nga ng Lord, pagka hindi pinagse araw, walang makakatagalika. So, sa tribulation, sinabi sa Book of Revelation, ano sinabi ng Lord, nung nahirapan ng mga tao, ano sinabi niya? Ganun ang mga tao, imbis na magsisi sila, ay pinusong pa nila ang Diyos, sinumpa pa nila ang Diyos. Ibig sabihin nun, sa kabila ng wrath of God, yung kanyang puot doon dahil sa hindi pagsunod ng tao, naghahanap pa rin siya ng repentant heart. Naghahanap pa rin siya while unleashing His wrath. Nando yung puot sa kanya. Pero naghahanap pa rin na magre-repent. Naghahanap ng tao na magsisisi para maisalba niya ang souls niya. Ano ibig sabihin nun? Sa kabila ng puot niya, na sobrang puot po ang tribulation po, yun ang sobrang puot ng Diyos, pero nandun pa din yung pag-ibig niya sa tao. Hindi ko alam paano napagsama ng Lord yung wrath of God, yung wrath niya, at saka yung love niya, napagsama niya. Ibig sabihin nun, sa kabila ng puot ng Diyos, hindi pa rin mapigilan lumitaw sa kanya yung nature niya talaga. Hindi pa rin mapigilan lumabas yung nature niya. Yung nature ng pag-ibig niya, nandun pa rin po. Kanya marami naligtas pa rin po. May mga naligtas pa rin po during the Great Tribulation. Meron pa rin po na kung tawagin na tribulation saints. Hindi raw mabilang yan, mga kapatid, ayon sa Book of Revelation. Sa dami na naligtas pa din, despite of the fact na nandun na ang wrath of God, binibigyan pa rin sila ng chance ng Lord. Napupuot na, binibigyan pa ng chance ang tao. Why? Punong-puno nga siya ng pag-ibig, umaapaw. Yung nawalang hindi malaman saan na ilalagay yung pag-ibig. Sa sobrang dami ng pag-ibig niya. Sa sobrang puno ng pag-ibig niya. In fact, since the start of His ministry, sa Lord Jesus Christ, in spite of most men's demonic attitude sa Kanya, kung hiyain siya, kung sabihin siya, He's still looking for those who will repent because of His love for mankind.
Ganun siya. Meaning yung wrath niya, may nakahalo pa rin pag-ibig. That's why it's perfect. Talagang perfect ang love niya. Pangalawa, His love is perfect because God's love timing is perfect. His manifestation in the flesh had been prophesied in the Old Testament, in the book of Genesis. Sinabi na ron, mga kapatid, sa Genesis chapter 3, na sinabi din yung binhi ng babae, binhi ng lalaki. Si Jesus Christ ang binabanggit doon, nalilitaw dito sa New Testament. Sinabi sa book of Genesis, but He was revealed in the New Testament, which is called the last days. Bakit ngayon lang lumitaw, mga kapatid? Very timely, last days po, which is refers to perilous days and evil days po, ang last days. Kaya lumitaw siya. Because people really need someone who will lead and show them the way to be saved. Kaya doon siya lumitaw. Sa last days talaga. Ang last days po, magmula nung lumitaw siya, hanggang sa ngayon po ay last days ang tawag po. At sinabi na ng Bible kung ang last days are evil days. Kaya napakasamang tao po na kailangan magbago talaga. Kaya very timing yung kanyang paglabas ng pag-ibig niya para maraming maligtas. Marami mabigyan ng pagkakataon para maligtas sila. Dahil yung mga tao punong-puno ng inggit, punong-puno ng poot, punong-puno ng galit, punong-puno ng takot, punong-puno ng pag-aalala. Kanya ipapasok niya yung pag-ibig niya ngayon para mawala yung takot na yun sa mga tao po. Kaya very timely yung pag-ibig niya. Kanya perfect eh. Perfect ang timing niya, mga kapatid. Pagpasok niya, ayan. Oras ng kasamaan ng mga tao talaga, nandiyan dyan talaga. Ayan ngayon, pumapasok ang pag-ibig niya. Kanya ganyan na nangyayari, hindi nyo napupuna. Sa kabila ng sama ng mundo, may mga mabubuti pa rin kayo nakikita. May magagandang bagay pa rin kayo nakikita. May kabutihan pa rin kayo nakikita. Why? The presence of the love of God. Nandirito pa rin sa world, mga kapatid. Hanggat nandirito ang Church of God, nandyan pa rin. As a matter of fact, kahit wala na ang Church of God during the tribulation, nandyan pa rin ang pag-ibig ng Lord. Ganong katindi, mga kapatid, ang pag-ibig niya. And thirdly, His love was perfectly demonstrated at the cross. Perfectly executed. And this scenario displays how perfect love for us is. The love of God is. Talagang grabe po yung kanyang pag-ibig na yung mga kapatid. Sinless man who accepted this brutal death at the cross of Calvary. Tinanggap niya lahat. Yung itsura ng Lord, doon titignan mo kawawa, hindi po kawawa. Dinidisplay lang niya kung paano naging perfect ang kanyang pag-ibig po. Dinidisplay ng ating Lord. At ang pinakamatinding proof na perfect ang love ng God ay yung tanong na para kanino ginawa at kanino niya binigay ang perfect love na yun. Kanino? Yan ang tanong ngayon. John 3:16. Gusto natin ito. For God so loved the world. God so loved the world. Mahal na mahal niya ang world. Para sa people of this world. Hindi lang yung mismo mundo, kundi yung tao sa mundo na binigay niya yung perfect love niya sa kanila. Ngayon, nasa din naging dahilan kung bakit naging perfect ang love niya. Bakit ko sinabi? James 4:4. Ano sabi ni James? Adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. So malinaw sinabi, ibig sabihin, ang perfect love niya ay binigay niya sa mga kaaway niya. Dahil aminin natin po, lahat na nasa world noon ay kaibigan nila ang mundo. Pag kaibigan mo raw ang mundo ay kaaway mo ang Diyos. So ibig sabihin, binigay niya yung love na yon sa mga taong makamundo at sumusuway sa Kanya. At kung tatanungin natin sa sarili natin, kailan tayo inibig ng Diyos? Yan ang tanong ngayon. Romans 5:5-8. Now, hope does not disappoint. Hope does not disappoint. Pag kayo po'y umaasa, hindi raw kayo madidisappoint. Tandaan po natin yan. Now, why? Bakit? Because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Ayun ang dahilan. Kanya pala hindi ka madidisappoint, hindi ka mabibigo pag ikaw ay umasa. Why? Kasi yung pag-ibig ng Diyos, yung perfect love ng Diyos ay poured out, ibinuhos sa ating puso. Ibinuhos sa atin ang pag-ibig ng ating Lord.
Kanya nga pag umasa ka, ay sigurado yung inaasahan mo darating. Why? Dahil nasa iyo yung perfect love ng ating Lord. Now, when we were still without strength, nung wala pa tayong lakas para pigilan ang kasalanan, doon niya binigay yan. In due time, Christ died for the ungodly. Nung oras wala tayong lakas. Wala tayong lakas para sa sarili natin talaga dahil sa nakalublob tayo sa kasalanan. Doon, very timing talaga, dumating ang ating Lord at binigay ang pag-ibig niya. Verse 7, ano sabi nga noon? For scarcely, for a righteous man will one die. Okay lang. Yet perhaps for a good man, someone would even dare to die. Kung dahil lang sa mabuting tao, ay pwede mamatay. Pwede kang, mamamatay ko dahil mabuti ang tao ngayon, mamatay ako para sa'yo. Okay lang. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners. Nung tayo'y kaaway pa ng Diyos, doon niya dinemonstrate ang perfect love niya sa atin. Nung tayo po ay kaaway pa ng Diyos, ng sinners pa tayo, Christ died for us. Ganun po yan. Paano pa ganun katindi kanya perfect ang love ng ating Lord? Ba hindi tayo inibig ng Lord dahil tayo sumusunod sa Kanya, dahil tayo mabait, dahil tayo righteous, dahil tayo... Hindi po. Kung kailan yung kaaway natin siya, dahil sa pinaggagawa natin sa world, at hindi kaibigan natin ng world, puro kamunduhan yung ginagawa natin, at saka tayo minahal ng ating Diyos. Kanya perfect ang pag-ibig po ng ating Lord. Ngayon, paano pa naging perfect ang love ng Lord? Because His love as a gift is perfect. John 3:16. Bakit naging perfect? For God so loved the world that He gave. Mahal niya, ano ginawa niya? He gave. He gave His only begotten Son. He gave His life for us. Binigay yung buhay niya. In other words, ang love ng Diyos ay perfect kasi nagbibigay. Yan, nagbibigay. Nagbibigay ng ano? Nagbibigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Kami noon wala ng pag-asa. Yung amin pong yung nervous namin, wala ng pag-asa. Yung takot namin, wala ng pag-asa. Ang doktor na nagsabi, wala na ika. Yun na lang. Yun na sabi niya, yun na lang. Kaya wala na talaga. Niyakap na namin yung takot, mga kapatid, na nando doon. Talagang takot kami. Pag sa umaga, pag natatakot ako pag gumising sa umaga. Alam ko, nando na yung takot, mga kapatid. Kaya wala ng pag-asa talaga. Wala na. Lahat tinawag na namin, lahat pinuntahan na, gamot, lahat ininom na. Wala pa rin. Pero nang dumating si Kristo sa aming buhay, doon kami nagkaroon ng pag-asa. You know what? Hindi lang naging pag-asa. Doon kami gumaling. Instant healing ang binigay ng Lord po sa amin. Na talagang gumaling kami ng lubusan. Alam niyo kung bakit? Nagkaroon ako ng lakas ng loob. Ng labanan po yung nervous na yun. Nung nasa Lord na kami, kasi tinatakot, mamatay ka na, mamatay ka na, mamatay ka na, mamatay ka na. Yun ang panakot sa akin. Ngayon, nung sinasabi mamatay na ako, natatakot ako. Would you imagine kung di ako nagkakamali, parang natatandaan ko yan na pagpasok namin doon sa pinaka-living room namin, doon sa sala namin, pinakita sa akin kabaong nandun ako sa loob. Yung ganun pananakot ang ginawa sa akin. Kasi namatay yung father ko, yung pamangkin ko nakatira sa amin, namatay din. Ang sabi ng demonyo, pangatlo, susunod ka na. Ikaw na sigurado. May pamahiin ganyan eh. Kanya huwag kayong magpapaniwala sa pamahiin. May pangatlo ka, may pangatlo ka. Pinaisip ng demonyo sa akin, ako na yung pangatlo. Kaya grabe, takot ko talaga mga kapatid, talagang takot. Pero nung tumanggap kami sa Lord, grabe, ako rin, nagtaka ko paano yung tapang na ginawa ko eh. Ba't ko nagawa yung bagay na yun eh? Kasi pag magbe-birthday kami, bubulong na yan. Sa birthday mo, mamamatay ka na. Hindi ka namatay. Magpapasko. Sa Pasko, mamamatay ka na. Hindi rin namatay. Sa New Year, sigurado. Bawat occasion sinasabi, mamamatay ka na, mamamatay ka na, mamamatay ka na. Ganong katinding ginawa sa amin. At sobrang takot namin. Ako, sobrang takot ko. Si Pastor, sobrang takot niya. Pero nung tumanggap kami sa Lord, inaralan kami nakinig ko ng Word of God. Sinabi si Jesus, namatay alang-alang. At ang pag-ibig ng Lord nasa amin. Pag-ibig ng Lord nasa amin. Wala kayong dapat ikatakot. Ganun. Ngayon, narinig ko sa pastor namin. Sinasabi niya. Tinandaan ko yun. Isang araw, alam niyo, dito nag-umbisay, maakyat ulit yung kilabot. Kilabot ang tawag ko doon. Aakyat yung kilabot dito. Alam ko na, yun na. Alam mo yung sinabi ko? Para ko si Raulo, kinausap ko. Oy, demonyo ka. Sinabi ko, demonyo. Oy, demonyo ka. Huwag mo akong takutin. Handa na ako mamatay.
Nasa Lord naman ako, mamatay ko, mamatay. Yun ang sinabi ko. Yun lang ang sinabi ko. Mamatay ko, mamatay. Walang problema. Mamatay ako kasama ko, Diyos. Kaya huwag na akong takutin. Sige, ngayon na. Ngayon na. Sabi ko sa kanya, sige, akyat, akyat. Kasi umaakyat yan patungo hanggang heart eh. Akyat, akyat. Yun sabi ko. Alam nyo, nawala. Nawala. Magmula nun. I think that was 1983, kung di ako nagkamali. Hanggang ngayon, hindi na nakapasok yung spirit na yun. Hindi nakapasok. Kasi hindi ko alam kung saan ko hinugot yung tapang na yun. Saan ko hinugot yung tapang? Saan ko pa hugutin? Ngayon ko lang nalaman nung pinipreach ko nito. Doon pala nahuhugot yung tapang, mga kapatid. Alam, honestly speaking, sa inyo lahat na nakikinig ngayon, yan ang kailangan natin ngayon. Tapang ang kailangan natin ngayon. Kaya kung sinabi ng Lord kay Joshua, be of good courage. Good. Not only courage, but good courage. Yung tapang dapat nasa iyo. Walang buwang ang kaduwagan sa ngayon po sa panahon ngayon. Wala pong buwang. Dapat yung takot na doon. Pero dapat may paghuhugutan ka ng tapang. Kung saan ka huhugot ang tapang para lumayas ang takot na yan, meron dapat tayo po. At yan po, tinatalakay na natin mga kapatid. Yun po, so yung pag-ibig niya, hindi lang nagbibigay ng tapang, nagbibigay ng pag-asa, kundi nagbibigay pa ng lakas. Lakas physically, lakas spiritually, binibigay po. Nangihina ka, pag nadama mo na yung pag-ibig ng Diyos, lalakas ka eh. Lalakas ka. Pangatlo, nagbibigay ng pangunawa sa hindi ka una-unawa. May mga pagkakataon, hindi mo maunawaan. Pero ang Diyos, sa pamamagitan ng pag-ibig niya, mauunawaan mo. Ipapaunawa sa'yo ng Lord kung ano yung bagay na yan. Kung yung bagay pinahintulad ng Lord sa'yo, doon sa magitan din ng pag-ibig niya. At bukod sa nagbibigay ng galak sa mga nalulungkot, ay nagbibigay po ng galak. At bukod sa lahat, yun yung sinabi ko na kanina, nagbibigay ng tapang sa mga natatakot. Pinaka-importante sa lahat. Yung tapang na kailangan sa last days. Tapos ang last days, punong-puno ng takutan. Takutan ngayon po. Yan ang labanan ngayon, takutan. At alam ng demonyo yan, kanya panay pananakot sa atin po. Lahat ng areas ang pananakot, gagawin sa atin po niya para matakot tayo. Alam niya, once na matakot tayo, paralyze ang Lord. Hindi makakilos ang Lord sa atin po. Dahil ang faith ang tinitignan ng Lord sa atin. And faith, ang sinabi, faith, ang kaaway niyan. Fear ang kaaway po niyan. Kabaliktaran yan, dalawang yan. Kaya yun ang tinatanggal sa atin. Pilit ang demonyo po, mawala yung faith sa atin. Pinapalitan ng fear ang nasa heart po natin. Now, kung gaano niya katapang hinarap ang hirap at kamatayan sa cross of Calvary, ganoon yung tapang na nakapaloob sa kanyang pag-ibig po. Yung po nakapalaman, yung po nakapaloob. Hinarap niya ang kamatayan ng buong tapang. Lakad siya, hirap na siya, yung cross dala niya, ipapako siya, walang problema sa kanya. Sige, gawin yung gusto niyong gawin. Dahil sa pag-ibig niya sa atin. Yung pag-ibig niya na yun, nadugo sa kanya. Siguro hindi niya halos nararamdaman yung mga ginagawa sa kanya habang tayo kaaway niya. Kaaway niya. What more ngayong anak na niya tayo? Para hindi tayo maintindihan ng Lord at hindi gawin ng Lord yung pag-ibig. Kung nung kaaway tayo, binigay niya ang pag-ibig niya. Ngayon pa kayang anak na tayo ng Diyos. In Romans 5, 8-10, ito sinabi nga noon, taga-Roma. Ito muna sabihin ko sa inyo. Datapwat, pinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Pinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Tinagubilin, binigay na sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Verse 9. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ngayon pa kaya? Kung nung makasalanan tayo, ay nandoon binigay niya yung pag-ibig niya. Ngayon pa kaya? Yun ibig sabihin ni Paul. Ngayon pa kaya na inaring ganap na tayo, inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Now, verse 10. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nangakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Praise the Lord. Pinag-compare na niya.
Yung tayo po ay wala pa sa Lord, kaaway pa natin ang Diyos, tapos ngayon kinumpare ni Paul, kung noon nga minahal kayo minahal tayo ng Diyos, ngayon pa kaya na anak na tayo ng Diyos, tayo hindi mahalin ng Lord? Kaya dyan nakasandal si St. John sa love ng Lord, kanya ganon siya. Ulitin ko, sa love ng Lord, nakasandal si St. John. Bakit ko sinabi? John 13:23. Now there was leaning on Jesus' bosom, one of his disciples whom Jesus loved. Bosom in Webster's dictionary means the chest concealed of us, the seat of emotions and intimate feeling. Sa Tagalog po, ito yung dibdib na naglalarawan bilang pinaglalagakan ng damdamin at pagiging malapit. Yun dito po, humihilig sa dibdib. Sino yung disciples whom Jesus loved? Brothers and sisters, siya din yung sumulat po. Si John the Beloved, kung tawagin ng ibang mga preachers po. So, kung mapupunan ninyo, 12 silang disciples nandun. Pero bukod tanging si John, ang nakahilig nakasandal sa dibdib niya. Ibig sabihin, hindi siya nahihiya. Andiyan dyan lahat, nandun siya nakagano, nakadiretso. Pero siya hindi. Nakasandal siya. Sa dibdib ng Lord, nakasandal siyang ganun, mga kapatid. Habang nagsasalita ang Lord, nandun siya. Tentibunete siya, mga kapatid. Para bang nasa kama siya, mga kapatid, na mamahaling kama, na secure siya. Ganun na naramdaman niya. Marisipin ng iba na, sip-sip yan si John, maepal, maarte. Di mo, nakasandal pa sa dibdib ng Lord. Overconfident yan. Ang arte naman ito. Mataas ang tingin sa sarili niya. Ay, pinapakita niya, malakas siya sa Lord. Siguro kanya ganyan siya. Pero wala siyang pakialam. Sa anuman ang sabihin at isipin nila sa kanya. Why? 1 John 4:16. Ano sinabi niya ganoon? And we have known, nalaman natin, and believe, at naniwala tayo. We have known and believed the love that God has for us. Nalaman natin, naniwala tayo, na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. God is love. And He who abides in love, ang sino nananatili sa kanyang pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nasa Kanya. Yun ang sikreto niya. He knows and believes that He has the perfect love of God, or the perfect love of God is in Him. Naniniwala siya. And having that thought eliminates all the fears in his heart. Tanggal lahat yung takot niya. Kasi pag nakasandal siya kay love, sa ating Lord, ay ba'y nakakadama siya ng peace of mind nandun. Kasi si love ay Prince of Peace yan. Alam natin yan. Habang nakasandal siya, payapa siya. Secure siya. Bang ganun, sige, magkwentuhan ka dyan, bahala kayo. Basta ako nakasandal ako dito. Wala na siyang pakialam sa paligid niya. Pati sa problema niya, wala siyang pakialam. Why? Alam niya at naniniwala siyang perfect ang love ng Diyos o nilab na nasa Kanya. Na sapat-sapat para mawala ang takot niya. Oh God. Kaya sinabi, alam mo sinabi sa 1 John 5:14, makinig kayo mga nananalangin. Now, this is the confidence. Ito kumpiyansa natin that we have in Him. Na meron tayo sa Kanya. That if we ask anything, according to His will, He hears us. He hears us. Next. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Kumpiyansa siya pag nanalangin siya. Na siya'y pakikinggan ng Lord. As long na yung pinanalangin niya, kalooban ng Diyos, sinisiguro niya, kumpiyansa siya na siya'y pinakikinggan ng Lord at ibibigay sa Kanya. Kumpiyansa siya. Why? Alam niya na sa Kanya yung perfect love ng Diyos habang nananalangin siya. Na yan ay isa sa pinaka-importante pag nagpe-pray ka. Na talagang nasa heart mo talaga at naniniwala ka at alam mo talaga na nasa iyo
ang perfect love ng Diyos habang nananalangin ka. Kaya magiging kumpiyansa ka pag nag-pray ka sa ating Lord. At hindi makakasama sa'yo, ibibigay niya basta't hindi makakasama. At alam at paniniwala niya, ang perfect love ng Lord sa kanya ay kayang ibigay ang lahat ng bagay sa kanya. Kasi nga kung yung buhay ng anak ng Diyos ay binigay niya, yung pa kayang hinihingi niya, yung pa kayang hinihingi natin, ano hinihingi mo? Ang binigay niya yung buhay ng anak ng Diyos, ikaw, ano hinihingi mo? Yan ang tanong ngayon. Ikumpara mo yung hinihingi mo, tsaka yung binigay ng Diyos sa atin, walang komparasyon para hindi ibigay ng Diyos yan. At nung ibinigay niya sa atin yan, yung pinaka-importante binigay sa atin, kaaway pa tayo ng Diyos. What more ngayon na sabihin natin na anak na tayo ng Diyos? Bakit hindi niya bibigay? Brothers and sisters, napakatindi po na sinasabi ng Lord sa atin na kung sumasandal lang tayo talaga, nakasakatulad ni Tiana, nakasandal sa dibdib ng Lord, nakasandal sa kay love, ako naniniwala, wala yan takot sa puso mo. The fourth reason why God's love is perfect. The love of God is perfect in wisdom. The love of God is perfect in wisdom. Oh, ba't ko sinabi? Bakit pa naging perfect sa wisdom? Ibig sabihin yung love ng Lord may wisdom. Opo, meron po. Ang love ng Diyos po, hindi bobo. May wisdom po ang love ng Lord. Meron po. Una pa lang naalala ko bigla, sa Hebrew chapter 5, ano sinabi niya? 5:12, hindi ako nagkamali. Pinapalo ko, dinidisiplina ko, iniibig ko. Dumumahal kita, wisdom ng Lord. Hindi ko mamahal kita, pababayaan kita. Hindi ganun ang wisdom ng Lord. Ang wisdom ng Lord, mahal kita, tutuwid kita. Dahil mahal kita, ayoko mapunta ka na, impyerno kanya, tutuwid kita. Ganun ang pag-ibig ng Lord. Hindi pag-ibig niya, bigay ko sa lahat, kahit siyang mapunta, basta maligaya ka, bigay ko sa lahat, na hindi wala, mapupunta sa impyerno ng anak mo. Hindi ganun ang Diyos. May wisdom ang pag-ibig ng Lord. At bukod sa lahat, matinding wisdom, sinabi niya sa Romans 8:28. Marami kayong ginagamit itong verse na ito. And we know, alam natin, dapat pala alam natin, that all things work together for good. All things work together for good. To those who love God, to those who are the called according to His purpose. Itong bigyan ko ng diin. All things work together for good. Ganun siya katalino. At sana ganun din tayo katalino mag-isip. Ano yung sabihin nun? Na anuman ang pahintulot sa ng Diyos, it is always for your good. Sa kabutihan mo. Kabutihan ba ito? Ang sama na nangyari sa akin, ganito nangyari sa ganun nangyari sa anak ko, ganyan nangyari. Kabutihan ba yan? Yan ang sinasabi ko sa iyo. Ikaw hindi mo alam. Pero ang Diyos alam niya sa ikabubuti noong kung sino man yung pinagawa niya sa ikabubuti noon, hindi sa ikasasama. Why? Dahil sinabi ko na sa inyo kanina, sa bawat kilos ng Lord, sa bawat desisyon ng Lord, hindi mawawala ang pag-ibig. Nandun ang pag-ibig. Hindi lang natin maunawaan. Hindi natin maintindihan. Kasi sa atin, pag sinabing pag-ibig, ang nasa isip natin, may blessing ka, may healing ka, may ganito ka, may ganun ka. Hindi po yun lang ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, sometimes makikita mo parang negative ang dating sa atin. Pero hindi mo alam, ang resulta nun, positive ang resulta nun. Kanong katalino ang pag-ibig ng Diyos? Kanya nga perfect Kanya perfect. Kaya nakikita nyo, kanya ginagawa tayong perfect ng Lord. Dahil doon sa pag-ibig niya na yun, mga kapatid, na perfect na nasa atin. Na nasa atin. Kaya naman na nangyari sa'yo, mabigat. Sabihin natin, napakabigat na nangyari. Isa lang ang dahilan. Kabutihan pa rin ang dahilan. Why? Dahil siya ay pag-ibig ang Diyos. Kaya ano bang bagay na nangyari, pinahintulot niya, ang nakapaloob pa rin. Ang pinakadulo, pinakaroot pa rin. Because of His perfect love. Yun pa rin ang dahilan. Although negative, ang titignan mo, pero ang pinaka-root, perfect love pa rin ng Lord. Kaya ang result niyan, sa bandang huli, makikita mo, for good pa rin. Kaya all things work together for good. And who is good? God
is good. God alone is good. Kaya kung ang God ang nag-allow, yung God na good ang nag-allow niyan. Kanya good ang resulta niyan. Hindi mo lang nakikita. Good yan kasi nakapaloob dyan yung perfect love ng ating Lord. Sa katunayan, si St. Paul, naniniwala din sa perfect love of God sa kanya. Kasi sinabi niya, that's why in Romans 8:32, na sinabi nga doon, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Binigay sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Buhay ang binigay sa atin ng Diyos. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Lahat ng mga bagay. Yung sinabi ko sa inyo kanina, kung yung buhay nga binigay yan pa kanya hinihingi mo. Kanya ikumpara mo, hinihingi mo. At doon sa binigay ng Diyos, walang comparison. Kaya walang dahilan para hindi ibigay sa iyo ng Diyos ang hinihingi mo sa Kanya. Kaya lang, ang kailangan, ando ng paniniwala mo na ang perfect love ng Lord ay nasa iyo. Kaya kung naniniwala lang tayo na lubusan sa perfect love ng Diyos sa atin, ano pa ikatatakot mo? Wala na. Wala na. Why? Kung yung mismong buhay niya bilang tao, ibinigay niya sa atin nung kaaway pa niya tayo, ano pa hindi niya kaya ibigay sa atin, ngayon anak na tayo ng Diyos. Gaano katindi naniniwala at kakumpiyansa si John na mahal siya ng ating Panginoon Hesus Kristo. Gaano? John 19:26. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved, the disciples whom he loved, standing, take note disciple whom he loved, standing by. Next verse. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciple, other, singular, other disciple whom Jesus loved, other disciple whom Jesus loved. Wala kayo na po na? Si John mismo nagsabi sa sulat niya, the disciple whom Jesus loved. Ibig sabihin, kung titignan mo parang nagyayabang to si John, pero hindi po. Kanya niya sinabi yun, sa kanyang sarili ay para pakita sa atin na alam niya, naniniwala siyang ang perfect love ng Lord ay nasa kanya at alam niya mahal siya ng Diyos. At ito yung buhay na ng Lord na gusto sa atin ng Lord. Nasabi mo rin sa sarili mo, at Christian whom God love. I am the Christian whom God love. Habang nakatingin ka sa sarili mo sa salamin, sabihin mo yan, ikaw yun. Ikaw yung mahal ng Diyos. Ikaw yung mahal ng Diyos. Pag ikaw mag-isa, ako yung mahal ng Diyos. Ako yung mahal ng Diyos. Ako yung mahal ng Diyos. Ganun tayo dapat. Nasa akin ang perfect love ng Lord. Wala akong ikakatakot. Ako mahal ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Lord. And that perfect love casts out fear. All kinds of fear. And even Paul directly says in Galatians 2:20, ano sinabi niya? I have been crucified with Christ. Suffering yan. I've been crucified with Christ. It is no longer I who live. Pero hindi na ako nabubuhay. But Christ lives in me. Siya na. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. By faith na ako. Kahit nandyan ang crucifixion, nandyan ang mga suffering, by faith ako. Why? The Son of God who loved me, who loved me, who loved me. Yung nagmamahal sa akin, Diyos, and gave Himself for me. Siya mismo nagsabi. Ako, sa kabila ng mga suffering ko, nananampalataya ako. Dahil alam ko, mahal ako ng Diyos. Yung perfect love ng Lord nasa akin. Yun ang pinanghahawakan niya na siya ay mahal ng Diyos. At kung ang perfect love ng Lord ang sasandalan natin, tulad ng pagsandal ni John sa Lord, mabubuhay tayo ng payapa po. Mabigat man ang karamdaman mo, hindi ka mag-iisip kung paano ka gagaling, kung gagaling ka pa, hindi po. Walang fear, walang negativity sa mind mo. Why? Isa lang sasabihin mo bahala na si Love. Bahala si Love. Si Love ang bahala dyan. Recession, economic crisis, wala kang takot. Why? Bahala si Love. Oh yes, talaga si Love ang bahala dyan. Ibig sabihin, ano man ang problema mo, nakakatulog ka. Why? Bahala si Love. Si Love, yung tunay na love. Yung po ang tunay na love talaga. Dahil yung love na yun po,
talaga hindi ka bibitiwan, hindi ka iiwanan sa ere, at talagang kung yung love na yon, papadama sa'yo kung paano yung pag-ibig na yon, na talagang masisecure ka talaga doon sa pag-ibig ng Diyos na yon. Ay kanya nga sinabi ni Paul, siya na nagtanong Romans 8:35, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Ang pag-uusig, ang pagkagutom, ang kahirapan, panganib, sakit, crisis, kamatayan. Tanong yan, kamatayan. Next verse. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pabunuan, mga demonyo yan, o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ganong katindi ang kapit niya sa pag-ibig ng Lord, na walang pwede magpahiwalay sa Kanya sa pag-ibig ng Diyos. Kanya nakita niyo ang lakas ng loob niya. To die is gain. To live is Christ, but to die is gain. Ganyan ang mga salita niya. Pinipigilan ko pupunta ng Jerusalem. Itatali ka doon. Ano ba naman kayo? Hindi ako handang patali lang. Handa ako kahit mamatay. Ganun siya katindi. Why? Nakasandal siya doon sa perfect love ng Lord na alam niya hindi siya pababayaan ng ating Diyos. Yes, na-execute siya mga kapatid ng huli kasi oras na para mamatay siya. Pero during the time na talaga nabumuhay siya, grabe pong buhay ni Paul. Grabe miracle sa kanya. Kasi yung pagsandal niya doon po sa pag-ibig ng ating Lord. That's why in Romans 8:37, sinabi sa Tagalog, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay. Siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Tayo'y sigurado magtatagumpay. Ano man ang dinadanas mo, sigurado magtatagumpay ka sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan niya. Hindi siya. Niya ng Diyos. Na nagmamahal sa atin. Sa pamamagitan ng perfect love ng Lord sa atin, sigurado daw magtatagumpay tayo. Anuman ang dinadanas mo, anuman ang dinadala mo, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, magtatagumpay ka. That's why sa Romans 8:37, sa English natin basahin, yet, in all these things, sa kabila ng kapigatian, lahat yan, we are more than conquerors through Him who loved us. Ano tayo? More than conqueror. Sa pamamagitan niya. Sino siya? Yung nagmamahal o umiibig sa atin, ang Diyos. In other words, you are more than conquerors. Why? Because if you know and believe that the perfect love of God is in you, you stand on it, and fear is cast away. And once fear is cast away or eliminated, we become victors. Magiging matagumpay tayo pag wala ng fear. Tandaan niyo po yan. Pag ang takot na wala sa atin, tagumpay tayo sa lahat po. Tagumpay po. Why? Kasi pag nawala ang fear, mawawala pati lahat ng mga pinsan. May mga pinsan yan Ang pinsan ng fear po, yung mga worry, anxiety, insecurity, yung mga doubt. Lahat yan mawawala. At papasok ngayon ang faith that can move mountains. Ganun ang love ng ating Lord. Perfect love ng ating Lord. Si St. John, kung tutuusin po, dalawa pong paniniwala nila. May naniniwalang pinatay si St. John, may naniniwalang hindi. Ako naniniwalang hindi. Doon ako tumatayo. Na siya talaga tinapon po sa kumukulong langis. Tinapon niya, kumukulong langis, tinapon siya. Pero ayon sa iba, lumangoy lang Hindi tinablan. Nabuhay siya. Kaya tinapon siya sa Patmos. Hanggang doon siya namatay sa 90 years old, kung di ako nagkamali. Tumanday. Siya lang ang namatay na natural death. Lahat po pinatay, pero siya, natural death. Hindi ko sinasabing dahil sa siya
nagsulat ng pag-ibig, kundi nakasandal siya sa pag-ibig ng ating Lord. Yun ang sinasandalan niya. Yung perfect love ng ating Lord. At kayong lahat na nakikinig ngayon, kanya kami takot. Sa Tagalog sinabi, hindi pa lubusan ang pag-ibig ng mga natatakot. Sapagkat ang takot ay kaugnayan ng parusa. Sabi, hindi pa lubusan ang pag-ibig na natatakot. Hindi ibig sabihin pag-ibig mo. Hindi pa lubusan ang paniniwala mo sa pag-ibig ng Diyos na nasa iyo. Hindi pa lubusan ang paniniwala mo. Dahil kung lubusan ang paniniwala mo, yung perfect love ng Lord ay nasa iyo. Naniniwala ka, tinatayuan mo talaga. Wala kang takot, fearless ka. Dahil alam mo, yung nagmamahal sa iyo ay hindi ka papabayaan. Sino sa inyo nagmamahal ang pinabayaan mo yung minamahal mo? Yung tunay na nagmamahal, sinasabi ko, wala nagpabaya. Tao ka. Lalo na ang Diyos na nagmamahal sa atin. Hindi tayo pababayaan po ng ating Diyos. Basta isipin mo lang pirmi. Perfect ang love ng Lord sa atin. Walang labis. Walang kulang. Ganun magmahal ang Diyos sa atin. At yun ang pinagkaloob ng Lord sa atin. Katandaan ninyo, every time na makikita nyo na nandoon sa cross ng ating Lord, may mga movies na nandoon, yung pinag-alalahanin nyo, dinidisplay niya yung kanyang perfect love sa atin na magpapalayas ng lahat ng takot sa atin. Kaya lahat ng mga takot, anumang klase ng takot na nasa iyo, pag-aalala o naman yan nasa iyo, yun lang po ang solusyon. The perfect love of God. You have to know and you have to believe and you have to stand to it. At naniniwala ko, that fear will be cast out. Mawawala po. Yang ating fear na yan, mawawala ang takot. Yan lang po ang pang-alis ng takot. Yung perfect love, paniniwala sa perfect love ng Diyos na sa'yo na at nasa ating lahat. Yuko natin ang ulo natin sa oras ito tayo manalangin. Dakilang Diyos, muli, dinisplay mo sa amin, Lord. At sinabi mo sa amin, Panginoon, kung kaano ka-perfect ang pag-ibig mo sa amin, Lord. Panginoon, ikaw lang ang meron yan, O Diyos. Kami lahat may pag-ibig, Lord, pero hindi perfect ang pag-ibig namin, Panginoon. Kanya may takot. Pero sa iyo, Panginoon, ay perfect ang pag-ibig mo. Kanya nag-aalis ng takot sa aming mga anak mo, O Diyos. Kaya hinihiling ko sa oras na ito, Lord. Tulungan mo, turuan mo, tulungan mo kami lahat na maniwala at tayuan talaga yung perfect love mo na nasa amin, Lord. Para lumayas lahat ang takot sa aming puso. Lumayas lahat ang pag-aalala sa aming puso. At kami magkaroon ng kapayapaan na tilibaga si John na nakasandal sa dibdib, O Lord, na payapang-payapa at secured, Panginoon, dahil sumandal siya sa pag-ibig mo sa Kanya. Salamat po, O Diyos. At sa araw nito, pinaalam mo sa amin kung gaano mo kami kamahal. Pinaalam mo sa amin, O Lord, kung ano nagagawa ng pag-ibig mo sa amin, O Diyos, at kung ano magagawa ng pag-ibig mo sa amin, Lord. Salamat po, Panginoon ko. At ngayon sa lahat ng mga may karamdaman, may mga dinaramdam, may mga problema, O Lord, alam na namin ang pansagot. Ang pag-ibig mo, Panginoon ko, na yung mismong buhay mo'y binigay mo sa amin. Yung pa kayang hinihingi namin kagalingan. Yung pa kayang hinihingi namin, Panginoon, na pag-angat na aming kabuhayan. Yung pa kayang hinihingi namin mga problema sa emotion, Lord, ay hindi mo ibibigay sa amin. Sinabi mo, Panginoon, kung yung anak mo'y binigay mo, lalo na, Panginoon ko, lahat ng hinihingi namin na makabubuti po sa amin ay ibibigay mo po sa amin. Kaya sa oras ito, Diyos, yunat mong kami mo sa lahat ng mga anak mo nangangailangan, Lord. Pagkaloob mo po sa kanila ang kanilang pangailangan, Lord. Ang mga nangangailangan ng kagalingan, pagkalingin mo ngayon din in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ganun din yung lahat na nangangailangan sa finances. Lahat na may mga problema, namang klase ng problema, yunat mong kami mo, Lord. At pagkaloob mo sa kanilang Panginoon, ang lahat ng kanilang pangailangan, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Tulutan mo, O Diyos, mula sa araw na ito, mamuhay kami, O Lord, na nakasandal kami sa perfect love mo na nasa amin, Panginoon ko. Maraming salamat, Lord. Pinupuri ka namin, tinataas na dakilan. At ngayon po'y masasaya kami lahat. Malalakas ang loob namin. At yung tapang namin nasa amin na ngayon, Panginoon. Dahil po doon sa perfect love na nasa amin, Panginoon, na sa'yo ng galing, Ama. Marami po salamat. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, sa inyo po lahat, mga kapatid, na mga nakinig ngayon, sana po, hindi lang po tayo nakinig. Sana mula sa araw na ito, puspos na tayo ng tapang. Puspos tayo ng courage. Dahil sa pag-ibig ng Lord, yung perfect love ng Lord na nasa atin ay nagpapalayas ng lahat ng klase ng takot
takot sa ating puso. At doon sa ating mga bisita sa araw pong ito, sa mga first timer po natin, pinapaalam lang ng Lord. Yung sinabing binigay kanyang butong na anak, walang ibang kundi si Jesus Christ po. Bakit siya binigay? Yan ang tanong ngayon. Para maligtas po tayo. Alam niyo, pagdating sa kaligtasan ng kaluluwa, ang pinag-uusapan po natin na kailangan maligtas po, ma-secured po natin. At isa lang ang paraan para ma-secure at maligtas sa pamamagitan ni Jesus Christ po. Wala na po iba. Kaya sinabi ng Lord in John 14:6, I am the way, I am the truth, I am the light, and no one comes to the Father but by me. Ako lang ang daan. Sa panong paraan? In Ephesians 2:8, sabi nga noon, for by grace, you have been saved through faith. Take note, by grace. Alam niyo pag sinabing grace, ba't nagkaroon ng grace tayo? Dahil pa rin sa pag-ibig ng Diyos. Produkto ng pag-ibig ng Lord, ang grace na binigay sa atin, biyaya po. At nagkaroon tayo ng pananampalataya, kanya tayo naligtas. Hindi, not of yourself. It is the gift of God. Bigay ng Lord po sa atin. Ang tanong dito, paano tayo maliligtas sa magitan ng pananampalataya? Saan tayo dapat mananampalataya? Saan tayo maniniwala? In 1 Corinthians 15:1-4, sinabi ng Bible, moreover, brethren, I declare to you the gospel. Ayan na po. Ang dapat yung paniwalaan, yung gospel ng ating Lord. Ano yung gospel yan? Diretso natin. Which I preach to you, which also you receive, in which you stand, and by which also you are saved. Ayun, sinabi na po. Nasa-save kayo sa pamamagitan ng gospel. If you hold fast that word which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that first Christ died for our sins. Ayun na po. Namatay siya alang-alang sa ating kasalanan po. Ganun tayo kamahal ng Diyos according to the scriptures. And He was buried. Nilibing po siya. And then He rose again the third day. Siya po ay nabuhay na magmuli according to the scriptures. So yun po kailangan natin, paniniwala. Paniniwala na si Jesus ay namatay alang-alang sa ating kasalanan. Siya ay nilibing pagkatapos nabuhay na magmuli. Now, pagkatapos maniwala po ay, sapat na ba maniwala? Hindi po. Kailangan sundin natin yung pinaniwalaan natin. Na namatay siya, nilibing siya, nabuhay siya. Abay, sa paanong paraan yun? Sa Acts 2:38, nagsalita si Pedro po. Yung pinagbigyan ng susi ng langit. Then Peter said to them, repent. Yan ang una po. Magre-repent po tayo. And everybody must repent because everybody has committed sins. Lahat tayo nag-commit ng kasalanan, magre-repent po tayo. And let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Why? For the remission of sins. Ang linaw, sinabi ni Pedro po, yung pagpapatawad ng kasalanan, baptism in Jesus' name. Then, you will receive the gift of the Holy Spirit. Yan po ang kailangan natin. So, ba din sabi, magre-repent tayo, dahil po ay katapat po ng kamatayan ng ating Lord. At kasi babaptize po tayo, yan naman po yung katapat ng paglilibing sa ating Panginoon po. Lilibing. Sa Romans 6:4, sinabi nga, you were buried with Him through baptism. So yung baptism po, ay ibig sabihin, ay ililibing ka kasama ang ating Lord. Then, you will receive the gift of the Holy Spirit. Na ibig sabihin po, dyan nakakaroon ng transformation and regeneration. Doon tayo mababago pag nasa atin na po, ang Holy Ghost po nasa atin. Take note, sinabi kanina, ang Holy Ghost ang nagbuhos ng pag-ibig sa ating puso. Yung perfect love bubuhos sa atin. Kaya we need the Holy Ghost and everybody needs the Holy Ghost. Kaya po ang good news na binigay sa atin ng Lord. Ganyang kabait ang Diyos. Pag-ibig ng Diyos yan ang binibigay sa atin po. Wala kayong gagawin kundi maniwala lang po sa mga sinabi sa atin. Namatay siya, nilibing siya, nabuhay siya. At i-apply natin po sa magitan ng pagsisisi, bautismo sa tubig po, at tanggapin ang Holy Ghost. So lahat ng gusto kay Lord, kung gusto mo lang kay Lord, kung ayaw mo, itaas na yung kamay. Pero pag gusto mo kay Lord, itaas mo ka ng kamay mo, sumunod ka sa akin sa panalangin ito na pagtanggap. Amang banal na nasa langit, maraming salamat po sa iyong banal na salita. Ngayon ko lang po nalaman, O Diyos, kung gaano mo kamahal ang tao sa mundo. Wala kang pinili, Panginoon. Lalo pat lahat ng mga makasalanan ay tunay mo minahal, Panginoon, upang sila'y maligtas, O Diyos. Lumalapit ako sa iyo bilang makasalanan, Panginoon. Tulungan mo ako, Diyos. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoon ko. At kinukumpisan ko lahat sa iyong aking kasalanan, Lord, na ayoko sa aking buhay, O Diyos. Kaya tulungan mo ako, Panginoon, sa aking kalagayang ito, Lord, at bukod sa lahat, patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking kasalanan, Lord. Naniniwala ako, Panginoon, na ikaw ay namatay. Ikaw ay nilibing at muli ka nabuhay, O Diyos. At mula sa araw na ito,
tinatanggap kita, O Diyos, bilang sarili kong tagapagligtas, bilang akin Diyos, na siya magmamaneho na aking buhay. Marami po salamat sa pagkakataong binigay mo sa akin, Lord, sa araw na ito. Salamat po, Diyos. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at hindi po tayo nagtatapos dyan. Of course, second po, you must be baptized in the name of Jesus Christ. At tumawag na lang po kayo, may telephone number tayo dyan. Sa lahat ng mga interested parties, pwede po kayong tumawag po para nasa ganun po ay mabaptize kayo anytime, anywhere, pwede kayo baptize po. Wala pong bayad dyan, libre po yan. Okay, purihin po ang Diyos at sa oras po ito, sana po sa lahat ng ating mga tinalakay ay ngayon po, tatayo tayo sa ating television set na punong-puno tayo ng katapangan. At punong-puno ng kapayapaan po. Why? Nakasandal na tayo. Katulad ni John, sa pag-ibig po, sa perfect love ng ating Panginoon. So, salamat sa inyo lahat. Hanggang sa isang linggo, makinig ulit tayo, balik tayo dito para tayo lumakas po at makapakinig tayo po ng mga salita ng ating Diyos na buhay. Salamat po. Pagkataong ito, bibigay ko sa inyo si Pastora para sa ating benediction po. Thank you so much. Thank you, Bishop, sa walang sawang pagpapahayag ng Gospel of Salvation na nagtuturo sa mga tao kung paano lumapit sa Kanya. Kaya para po sa inyo na ngayon lang po nakapakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, pagkakataon na po ito na ibinigay ng Lord upang sundin natin ang Kanyang kalooban. Amen? Samantala, tayo po ay dadako sa ating offertory sa Psalm chapter 16 verse 7, I will bless the Lord who has given me counsel. My heart also instruct me in the night seasons. Purihin po ating Diyos, napakarami pong ginagawang kabutihan ng Panginoon sa atin. Marami siyang mga blessing na binibigay sa atin. Marami siyang mga instruction na binibigay sa atin na nagpapaisip sa atin kapag tayo may problema, ito gawin mo, itong huwag mong gawin. Di po ba? So ngayon po ay pagkakataon naman natin na tayo naman na mag-bless sa ating Panginoon. Paano natin siya i-bless? Hindi po natin siya nakikita. Hindi naman natin pwedeng sabihin simpleng, Lord, I am blessing you sa pamamagitan ng ating pong pagbibigay para po suportahan ang gawain ng ating Diyos. Samantala, tayo pong lahat ay makinig muna ng ating announcement. For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give sa AVP sa unang part ng ating programa. Maraming salamat sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain at ganun din sa mga satellite members natin na nag-tune in. Please give your tithes and offering to respective satellite churches. Para naman sa mga viewers from other churches, pakibigay ang inyong kaloob sa inyong iglesia. For Bible study offerings, ipadala ninyo po ito sa ating GCash account o sa account po ng church. Meanwhile, for our one-on-one online counseling via Zoom, you may contact us at the number flashed on the screen so we can set a schedule. Please be reminded na wala po tayong physical gathering this afternoon. This will resume next Sunday, July 24. Please be advised of the new schedule of My God Connection. Starting this week, MGC airing is every Monday and Friday at 3 p.m. Twice a week na lang po ito. Also, don't miss our online workers conference on July 19, Tuesday, 7 p.m. via an exclusive YouTube link. Purihin po ang ating Diyos. Napakaganda po ng turo ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating beloved Bishop. Alam po niyo, napapanahon po ito ngayon sapagkat bakit? Marami po mga tao and even Christians na natatakot po kung ano po ang mangyayari sa buhay ngayon at sa darating na buhay. Tinugon po tayo ng ating Panginoon na sabi, perfect love casteth away fears. Kung gusto natin na tumapang at mawala ang takot, gawin natin perfect ang ating love. Anong klaseng love? Love na katulad ng kay Lord. Mahirap pong gawin, di po ba? Kaya nga po tayo tinuturuan ng Lord na ang ating pag-ibig ay maging perfect. Paano maging perfect ang love? Nagbibigay po ng lakas sa mga nangihina. Nagbibigay din ng pangunawa sa mga hindi kauna-unawa. Ganon din, nagbibigay tayo ng galak sa mga nalulungkot. At nagbibigay din ng tapang sa mga natatakot.
Kaya paniwalaan po natin na nasa atin ang perfect love ng ating Lord. Sa gayon, nawawala ang takot sa atin at madarama natin na ang kapayapaan dahil alam natin na hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Ma-overcome natin ang mga worries, anxieties, insecurity, doubt nang sa gayon, buo ang ating faith. Anong klaseng faith meron tayo? Faith that can move mountain. Amen? Yan po ang gusto-gusto natin mangyari sa ating pananampalataya. Kaya ngayong umaga, wala po tayong gagawin kung hindi ang tayo po ay manampalataya sa ating Diyos sa buhay. Iyuko po natin mga ulo, tayo po manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa tinuro mo po sa amin. Tulungan mo po kami, Lord, na magkaroon kami ng perfect love sapagkat ito po ay makakapagpalayas ng takot sa aming mga buhay. Napakarami po mga bagay na nakakatakot po sa ngayon. Ngunit kung aalamin lang ng bawat isa sa amin na hindi mo kami pinababayaan at lagi kang nandito sa aming buong katauhan, hindi po kami matatakot at kahit anong problema, we can move mountains, oh God. Kaya Lord, ipunla mo sa aming puso't kaisipan ang pananampalataya, Lord, at ang perfect love namin, Lord, na ikaw ay hindi nagpapabaya sa amin. Salamat po at pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak, pagpalain mo po ang kabuhayan, ang kaisipan, ang pisikal at ang finansyal. Sa iyo po lahat ang kapurihan, Panginoon. Ito po ang stamot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat ay magsabing Amen. Purihin po ang Diyos. Huwag po natin kalilimutan sa susunod pong Sunday. God bless you. The Lord bless and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa susunod na linggo, God bless you all and to God be the glory. You make me strong, you make me whole.